Now, gaano nga ba kahalaga ang iglesia sa ating Panginoong Jesucristo sa ating panahon? Alam natin kung tayo ay mga anak ng Diyos at alam natin ang kanyang mga salita, sigurado ang sagot dyan ay napakahalaga. In fact, kung natatandaan nyo, ang iglesia, ang dahilan, bakit ibinigay ng Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay. At binabanggit sa Ephesians chapter 5 verse 23, gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Kaya dahil mahalagang iglesia, dapat natin itong pahalagahan at mahalin at may mensahe ang Diyos para sa atin na kanyang mga tinubos. But before we go to that message, let us once more offer this time to the Lord in prayer. It is with grateful hearts, O Lord God, na kami po ay lumalapit sa inyo sapagkat punong-puno ang aming puso ng pagpupuri, pasasalamat at pagkamangha sa inyong kabutihan at kadakilaan sa amin. Hindi kami karapat-dapat, pero kayo po ang dahilan. Bakit kami nagkakatipon ngayon? At kayo rin po ang nagbibigay sa amin ng malaking dahilan para kami ay sumamba at magpuri sa inyo. Salamat sa mga paalalang iyon through the songs. And now I pray that your Holy Spirit would continue to work in our lives, in our hearts, in our minds, that we may be true worshipers of you. Linisin niyo kami sa aming anumang kasalanan. Kayo po ang sumiyasat sa aming isip at puso upang hindi maging hadlang ito sa aming totoong pagsamba at nawa kayo ang mangusap sa amin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong Espiritu Santo. Katalpuin niyo po ang bawat isa. Alam niyo po ang pangangailangan namin. And so we offer this time to you in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Amen. Bilang panimula, at titingnan natin ang mensahe ng Diyos sa kanyang iglesia, samahan niyo po ako sa Revelation chapter 1. And in the verse number 4, ang pagkakatala po doon, si Juan sa 7 iglesia na nasa Asia, biyaya ang sumainyo at kapayapaang mula sa kanya na siya ngayon, ang nakaraan, at ang darating. Pasinin nyo kung paano nagpapasimula itong si Apostle John ng mga salita ng biyaya. Para bang tiningnan natin, parang walang problema yung mga iglesyang kanyang susulatan. Pero alam nyo naman, kapag binasa natin ng Revelations 2 and 3, 5 sa 7 iglesia ang may malaking problema. At 2 lang doon ang kinumend o pinapurihan ng Panginoong Jesucristo. So, bakit ganun ang attitude ni Apostle John? Kasi ito mismo yung mensaheng tinanggap niya sa Diyos. At siya ay tagapagpahayag lamang ng Diyos. Muli, tingnan po natin ang mga salita. Biyaya ang sumainyo at kapayapaang mula sa Kanya na siya ngayon, ang nakaraan at ang darating, at mula sa 7 spirito na nasa harapan ng Kanyang trono, at mula kay Hesukristo na siyang saksing tapat, ang panganay mula sa mga patay, at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Makikita nyo agad, it looks like the Trinity is involved in this. Andun ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Espiritu Santo. At paalala sa atin na kung tayo ay mga anak ng Diyos, lalo na kung sinasabi nating lingkod tayo ng Diyos, maging sensitibo tayo sa mensahe ng Diyos para sa atin at sa Kanyang iglesia, sapagkat gagamitin ng Panginoon ito. Alam naman natin at hindi maitatanggi, we have each our own moods and temperaments. Di ba, nagbabago ang ating timpla, kung anong pakiramdam natin. Pero, habang tayo lumalago sa pagkakilala sa Panginoong Hesukristo at sa kaalaman sa Kanya, ang nakikita dapat yung karakter ng Diyos. We become more Christ-like. Hindi lang kung anong maramdaman natin ngayon, yun ang gagawin natin. Binabago kasi tayo ng Diyos. At makikita nyo bakit ganun ang kanyang mensahe sapagkat ito ay bunga ng isang malapit na relasyon at pagkakilala sa Diyos. Again, kilala niya ang Diyos. At ang sabi dito,
the Father is the eternal God. Sabi doon, mula sa Kanya na siyang ngayon, ang nakaraan at ang darating. Ang Diyos daw ay hindi saklaw ng panahon. At binabanggit din, at mula sa 7 spirito na nasa harapan ng Kanyang trono. The Holy Spirit is described in His perfection. As you know, the number 7 is a divine number. Hindi ibig sabing 7 ang spirito ng Diyos, pero ito ay pagpapakita na niyang Kanyang perfect character dahil siya ay Diyos at sa Kanyang iba't ibang katangian at pagkilos. And pag binasa niyo ang Book of Revelation at maging ang entire Bible, makikita niyo ang pagkilos ng Espiritu Santo. At maging sana sa buhay natin ngayon, bilang iglesia, nararanasan natin ang Kanyang pagkilos at kapangyarihan. And of course, the Lord Jesus Christ is described as the faithful witness, saksing tapat. Pwede natin siyang pagtiwalaan. At ang katangiang ito ay pwedeng sabihin sa Kanya dahil ito ay katangian ng Diyos. He is faithful and true. And He is the firstborn from the dead, ang panganay mula sa mga patay. Ibig sabihin, ito ay nagpapakita ng Kanyang kataasan at Kanyang pagiging una sa panahon. Dahil kung tutuusin, ang Panginoong Jesucristo lang ang nabuhay mula sa mga patay dahil sa Kanyang kapangyarihan. Walang ibang nakagawa noon at ipinakita sa Kanyang pagkabuhay muli na siya ay nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. Kaya nararapat siya sa pinakamataas na pagtingin. Ang sabi pa sa Kanya, siya ang pinuno ng mga hari sa lupa. He is the ruler over the kings of the earth. Yun yung Kanyang mataas na tungkulin bilang hari. Walang sino ang pwedeng pumantay sa Kanya na kahit sinong human leader. Remember, alam natin ang tawag sa Kanya. He's the King of Kings and Lord of Lords from Revelation 17:14 and 19:16. At kaya ganon, lahat ay luluhod sa Kanya. So, dun nanggagaling si Apostle John, bakit siya excited i-deliver ang mensahe? Dahil ganun niya kakilala ang Diyos. At ang mga sinasabihan niya, of course, would be Christians. Mga mananampalataya sa Panginoon, sapagkat ang mga mananampalataya lang ang makakaintindi ng mensaheng ito. Dahil sa kanilang ugnayan sa Diyos. And we should be excited about God and His message for us dahil nagpapakilala siya sa atin eh. Now, ano ba ang ginagawa ng Diyos sa buhay ng mga tinutubos niya? Maliwanag eh. From verse number 5, the second part, doon sa umiibig sa atin at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Again, the emphasis is on the great love of God, sa dakilang pag-ibig ng Diyos na nagbunsod sa Kanya para ibigay ang Kanyang sarili para tubusin tayo. At kapag hindi naging malinaw sa nagsasabing Kristiyano, hindi niya papahalagahan ang ating Panginoong Jesucristo. Magiging palagi na lang siyang pangalawa o pangatlo sa buhay natin. Yun ang isang diwa na hindi dapat mawala sa atin ang kadakilaan niya at ang kanyang pag-ibig at sakripisyo. Pero hindi doon tumigil ang Panginoon sapagkat may ginawa pa daw siya. Sabi doon sa verse 6, at ginawa tayong kaharian, mga pari sa Kanyang Diyos at Ama. Ito yung binabanggit sa 1 Peter 2:9, a royal priesthood. We have become kings and priests in God. Ang bawat Kristiyano ay maghahari kasama ng ating Diyos. At ang bawat isa daw sa atin bilang saserdote, yung common term natin pare, pwedeng lumapit sa Diyos at hindi na natin kailangan ng iba pang tao sapagkat tinatanggap na tayo ng Panginoon dahil sa ginawa ng Kanyang anak. Napakagandang tagpo at napakagandang katotohanan na dapat naiintindihan ng bawat mga anak ng Diyos. Kaya pala, sa Kanyang pagsasabi, sumakanya ang kalwalatian at ang paghahari magpakailan paman. Amen. Yun dapat ang desire natin kung tinubos tayo ng Panginoon. We are excited to give Him all the praise, the glory, and honor possible. Siya lang naman talaga ang karapat dapat.
So dapat ito yung nakikita sa ating buhay, sa ating mga sinasabi, sa ating mga gawa, babalik lahat para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Now, as I was pondering about this, naisip ko tuloy, may magandang halimbawa ng iglesia na naging tapat sa Panginoon. And that church is the Philadelphian Church. Actually, ito po yung ating main passage. Sa Revelation chapter 3, verses 7 to 13, ang iglesyang ito ay tinatawag na tapat na iglesia or the faithful church. And so, ang pinaka-title ng ating message, Becoming a Faithful Church of God. Becoming a Faithful Church of God. Ang pagiging tapat na iglesia ng Diyos. At makikita nyo, sa pagsisimula doon in Revelation chapter 3 verse 7. At sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo. Remember, the term angel simply means messenger, mensahero. And so it refers to the pastor or the bishop of each church. Dahil sa kanila ibinibigay ng Diyos ang mensahe una, sila naman ang may tungkuling isulat ito at sabihin sa kongregasyon, sa iglesia. Ano ang mensahe ng Diyos? And of course, you know the term Philadelphia. Ibig sabihin, brotherly love. Pag-ibig sa kapatid. Ito daw ang pinakahuling syudad na itinatag out of the 7 cities mentioned in this book. Ang layunin kaya itinatag ang iglesia ng ang city of Philadelphia ay para maging missionary outpost for Hellenism. Ito yung Greek culture. So, ang kanilang unang naisip, sa lugar na ito, lalaganap ang kaalaman patungkol sa Greek culture. Sa kultura ng mga Griego, ang kanilang lengguwahe, ang kanilang mga gawi. At makikita nyo, bakit central ito para sa tungkulin na gaganap ng iglesia dito sa Philadelphia. Again, tanungin natin, kung may matututunan tayo dito, ano nga ba ang susi ng pagiging tapat sa iglesia o sa simbahan ng ating Panginoong Hesukristo? What are the keys to being a faithful church? Tingnan natin saan nagsimula ang mensaheng ito. Notice, it started with a focus again on the Lord Jesus Christ. Sabi doon, at sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo, ang mga bagay na ito ang sinasabi ng banal ng totoo na may susi ni David na nagbubukas at hindi maisasara ng sino man na nagsasara at walang makakapagbukas. So the first key to being a faithful church of the Lord Jesus Christ, kailangang matuto tayong tumingin sa Panginoong Hesukristo kung sino siya, ang kanyang mga katangian at ang kanyang mga gawa. We must focus on the Lord Jesus Christ, His character and works. Again, binanggit, siya ay banal at totoo. At ang totoong banal lamang at totoo ay ang Diyos. Nangangahulugan ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. Wala siyang kasalanan, walang kapintasan. He's true, genuine, not fake. Siya ang totoong Diyos na nagkatawang tao. Kaya pwede natin siyang pagtiwalaan. At ang pagkakabanggit doon, siya ang may susi. May susi ni David na nagbubukas at hindi maisasara ng sino man na nagsasara at walang makakapagbukas. Napakaganda nito sapagkat sinasabi, ang Panginoon, kaya niyang magbukas ng doors of opportunities, yung mga pintuan ng oportunidad para sa atin kahit ngayon. Lalo na kung gusto natin na maglingkod sa Diyos at gusto nating maparangalan siya, pwede siyang magbukas ng pintuan na walang sino man na magsasara. At dito makikita natin ang pangako ng Panginoon. This should be exciting for us. Lalo na sa mga gusto na magpagamit sa Diyos. Siya ang magbubukas noon, pero kapag siya naman ang nagsara, walang pwedeng magbukas. Yun ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Actually, this
passage is taken from Isaiah 20:22 at ganun din ang ipinapahayag sa talatang iyan. Ang kanyang kapangyarihan at karapatan sa pagtanggap at pagsara kahit sa mga tao. Naiisip niyo ba yon? Kung paanong tayo ay pumapasok sa pintuang iyan, naisip niya ba gaano kalaking pribileyo kapag nagpakilala ang Panginoong Jesucristo sa atin at naging kabilang tayo sa mga anak ng Diyos? Bahagi tayo ng kanyang iglesia sapagkat hindi lahat ay pinagbubuksan ng Panginoon ng ganoon. Sana makita niyo po gaano kahalaga ito. At tanda natin sa Bible kapag pinag-usapan ng bukas na pintuan, pinag-uusapan ang pagpapahayag ng ebanghelyo o ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao. Yun ang main emphasis. Ang isang halimbawa dyan, 2 Corinthians chapter 2, verse number 12. 2 Corinthians 2:12, sabi ni Apostle Paul, "Nang ako'y dumating sa Troas upang ipangaral ang ebanghelyo ni Kristo, may pintong nabuksan para sa akin sa Panginoon." Yun ang desire ni Apostle Paul, ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Nagbukas ang Panginoon ng pintuan. At na-realize niya, dahil lang sa Diyos yun, hindi dahil sa magaling siya. At kapag na-realize natin ito, matututunan nating ipanalangin ang bawat isa, lalo na ang mga ginagamit ng Diyos na ipahayag ang kanyang salita, sapagkat alam natin tanging sa kapangyarihan ng Diyos magaganap na ipangaral ang kanyang mga salita. Siya lang ang nagbibigay nun. Ang sabi nga ni Apostle Paul muli sa Colossians chapter 4 verse number 3, "At idalangin din ninyo kami, nabuksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita, upang aming maipahayag ang hiwaga ni Kristo, na dahil din dito, ako'y nakagapos." Na-realize ni Apostle Paul ang kahalagahan ng pananalangin, and so he was asking the Christian believers at Colossae, ipanalangin nyo kami. Kung anuman ang magaganap at anumang tagumpay, dahil yan sa Diyos. At ginagamit niya ang pananalangin ng bawat Kristiyano. Kaya ang panalangin ko, tayong lahat ay mananalangin bago pa tayo dumalo sa pagsamba. Lord, tulungan niyo po ako na magkaroon ng isip at puso na handa para sa pagsamba sa inyo at pagtanggap ng inyong katotohanan. At ipanalangin niyo rin yung gagamitin ng Diyos. Lord, we pray for our Pastor Eric at sino mang tatayo para maipahayag niya ang salita ninyo ng may karunungan at kapangyarihan galing sa Spirit. Pag hindi po natin ginawa yan, papasok ka sa church at lalabas ka, feeling mo, nabore ka lang, walang nangyari. Pero sa mga binabago ng Diyos, alam nila ang kahalagaan ng pananalangin. Nanalangin ba tayo ngayong araw na ito? Or even right now, even at your very seat, I hope you are praying, Lord, speak to me. Mangusap kayo sa akin at turuan niyo ako. Tanda natin kung ang misyon ng siyudad ng Philadelphia ay ipalaganap ang Greek culture and language. Dito ngayon, gagamitin ng Panginoon ng iglesia dito para makita nila ang kanilang misyon ay mas higit pa. At yun ay ipangaral ang salita ng Diyos sa iba't ibang dako para ang Panginoong Jesucristo ang makita at ang Espiritu ng Diyos ang kumilos sa buhay ng mga tao. Hanggang ngayon, yan pa rin ang kailangan ng mga tao. Huwag mo nating kakalimutan. Na muli, papakita ng Panginoon ang kanyang katangian. Sabi sa verse 8, sa unang bahagi, "Alam ko ang iyong mga gawa." Ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos ay nakakaalam sa lahat at alam niya ang ating ginawa o ginagawa, taguman yan sa iba o hindi. Siya ang nakakaalam. He is the omniscient one. At wala tayong pwedeng gawin bilang isang iglesia o bilang isang individual na hindi lantad sa Diyos. Hayag na hayag sa Panginoon. Ano kaya makikita ng Panginoon at nakikita niya ngayon sa bawat isa sa atin? Anong gusto ng Panginoon na gawin nila kung alam niya
ang kanilang ginagawa. Sabi niya sa second part ng verse 8, tingnan mo, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintong bukas na hindi maisasara ng sino man. Habang ang Panginoon ay kumikilos sa buhay ng kanyang mga anak sa kanyang iglesia, gusto niyang tingnan nyo. Ang mga pinto ang binubuksan ko, maging sensitibo kayo at yan ang gawin ninyo. Ang problema sa atin, siguro sa sobrang kaabalahan natin, o hindi na tayo sensitibo sa Espiritu ng Diyos, nagbubukas na ang Panginoon ng pintuan, may katabi ka na, at pwede mong kausapin, ayaw mong sabihin ang salita ng Panginoon o ang mabuting balita. Mas nauunahan tayo ng hiya. Or marami naman sa atin, nakikita nga natin, nagbubulag-bulagan, pumipikit, marami pa akong ibang gagawin eh. Sabi ng Panginoon, tingnan mo ang ginagawa ko. At maging sensitibo ka, paano kita gagamitin sa iyong sariling kaparaanan. Kahit estudyante ka man, kahit nagtatrabaho ka man, kahit ikaw ay nasa iyong bahay at may mga iba kang kapitbahay, pwede tayong gamitin ng Diyos sa iba't ibang larangan. Minsan may nagtanong kay Spurgeon, paano ba ako magagamit ng Diyos ng higit para mas maraming tao makakilala sa Panginoon? Ang naging tugon ni Spurgeon, sino ka ba at ano bang trabaho mo? Sabi niya, ako po ay driver ng train. Nagpapatakbo ng train. So, ang sagot ni Spurgeon, yung katrabaho mo sa train, kilala mo ba akong Kristiyano? O hindi? Siyempre, sagot niya, hindi ko alam. Sabi niya, pagbalik mo, kausapin mo, alamin mo, Kristiyano ba siya o hindi, at sa kanya mo simulan, ibahagi ang salita ng Diyos. Bawat isa sa atin, may dahilan ba tayo nilagay ng Diyos kung nasasan tayo, sapagkat meron kang pwedeng abutin na hindi ko maaabot o hindi maabot ng iba, ikaw ang gagamitin. Ang tanong, handa ka ba na magpagamit sa Diyos at makinig sa tinig ng Espiritu? Huwag nating palagpasin ang ganong mga pagkakataon. Ang gusto ng Panginoon, kapag meron siyang ipinresenta, lalo na kapag sinasabi niyang, Lord, kumilos po kayo sa aming buhay. Sana po lumago ang iglesia. Sana po maraming mangyari. Dapat willing tayo to say, Lord, here am I. Send me. Andito ka, Panginoon. Gamitin niyo sa anumang paraan posible. May that be our attitude. Now, ang kalawang susi para tayo maging tapat na iglesia sa Panginoon ay kailangan magpatuloy tayo na sumunod sa salita ng Diyos sa gitna ng ating kahinaan at hirap na dinadaanan. Magpatuloy tayong sumunod sa salita ng Diyos sa gitna ng ating kahinaan at hirap na dinadaanan. Continue to keep His word even in the midst of weaknesses and difficulties. Maraming tao kasi, that's an excuse. Kasi marami kong kahinaan, di ako karapat-dapat. O kasi ang dami namin dinadaanan sa pamilyang kahirapan ngayon. Is that a reason not to be used of God? Huwag natin gamiting hadlang, pero makita natin, Lord, kayo ang aming kalakasan. Bakit? Sabi niya dun sa Revelation 3:8, second part, alam kong ikaw ay may kaunting kapangyarihan, ngunit tinupad mo ang aking salita at hindi mo itinakwil ang aking pangalan. Malakas ba silang iglesia? Hindi. Kung tutuusin, mahina lang sila. Maliit na iglesia, hindi napakalaki. Pero sa gitna ng mga kahinaang yun, natuto silang sumunod at magpatuloy sa Panginoon. At hindi nila hinayaan ang pangalan ng Panginoon ay mapulaan. Naging tapat sila sa Panginoon. Ang hint, makikita natin when you look at verse number 10, dumadaan sila sa pagsubok. Lahat naman tayo, di ba? Dumadaan sa pagsubok. Sino ba naman ang hindi? Bahagi ng buhay natin. Ang kahiba ng mga totoong nagtitiwala sa Diyos sa gitna ng pagsubok, lalo niyang makikita ang kapangyarihan ng Diyos at magpapatuloy siya magtiwala.
Hindi siya tatalikod. Kaya pansinin nyo, pinapahalaga ng Panginoon, hindi yung laki o ganda ng simbahan, salamat sa Panginoon sa ating building, hindi sa rangya o ganda ng buhay ng mga miyembro, salamat sa Panginoon kapag pinagpapala ang ating mga miyembro, hindi po eh. Ang tunay na sukatan ng isang iglesia ay ang pagpapatuloy ng bawat miyembro na magtiwala sa Diyos at sumunod sa kanyang mga salita kahit dumaan sa pinakamatinding pagsubok. Tayo ba yan? Nawa, patatagin tayo ng Diyos, mga kapatid, sapagkat sigurado marami pang pagsubok na darating. Ihanda tayo ng Panginoon, pero wag nawang dumating ang panahon, itakwil natin ng Panginoon o umayaw na tayo dahil lamang sa pagsubok. Kakatiting lang yan sa naghihintay pa sa atin na kaluwalhatian, sabi ng Panginoon. Ganun ba ang pagtanaw natin? Tama yung diwa ni Martin Luther dun sa famous hymn na alam natin, "A mighty fortress is our God." May isang line dun ang sabi, "Did we in our own strength confide, our striving would be losing. Were not the right man on our side, the man of God's own choosing." Kung sa sarili nating lakas, subukan mong gawin na ang lahat. Pag hindi mo nakitang kapos ka, hindi ka hihingi ng tulong sa Diyos. Hanggat nagtatagumpay ka sa sarili mo at hanggat nagagawa mo ang lahat, hindi ka lalapit sa Diyos. Kaya salamat pag tayo binabagsak ng Diyos, pag nilalagay tayo sa hangganan natin, makikita natin siya ang kailangan natin, hindi yung ating mga katalinuhan, yung ating mga tactics. Hindi ang Panginoon. At kung hindi niya tayo sasamahan, nasa na kaya tayo? Naintindihan po ba natin? Someone said, God's commandments are God's enablements. Tiyakan natin to. Pag ipinag-utos ng Diyos, siguradong bibigay din niya ang biyaya para masunod natin. Sa Kanya nanggagaling lahat. Kahit matagal na tayong mga Kristiyano, mga kapatid, huwag tayong pakatiyak at huwag tayong pakayabang. Tagal-tagal ko na sa SGBC. Tanong, matagal ka na nga, ano na bang ginawa natin sa Panginoon? Tayo ba yung matagal na lalong nag-aalab sa Panginoon? O nasanay lang tayo sa nagbibilang ng numero? Basta matagal na ako dyan. Pero matagal nang walang ginagawa sa Panginoon. Matagal nang malamig sa Panginoon. O matagal ka nang dumadalo, hindi mo pa kilala ang Panginoon. Are you satisfied? Wag. Bigyan tayo ng Diyos ng ganung conviction. Ano man ang kalagayan natin ngayon, kilala mo man ang Panginoon o hindi. Sana makilala mo siya sa isang malalim na paraan. And you know, exactly, that was what the Apostle Paul encountered. Sa gitna ng kanyang kahirapan, pinanalangin niyang tanggalin ng Diyos sa kanya yung tinik sa laman. Pero palagi sagot ng Panginoon, sapat ang biyaya ko sa iyo. 3 beses ang pinanalangin niya. And finally, na-realize niya, oo nga, ang aking kalakasan ay dahil sa Kanya, when I am weak, then am I strong. Habang mahina ako, pero nagtitiwala ako sa Kanya, malakas ako sa inyo, Panginoon. Hindi sa akin. Pasalamat tayo pag tayo pinadadaan ng Diyos sa matinding pagsubok. Kung hindi, lumayo na tayo na matagal. Salamat sa Diyos. Pero para sa kanila, una, hindi lang yung kanilang kahinaan o kakulangan Ang pangalawang pwedeng maging hadlang, yung mga pumipigil sa kanila para wag magpatuloy. Kasi sa panahon yon, marami mga Hudyo, ayaw sila na magpatuloy sa Diyos. Sabi sa verse number 9 of Revelation 3, ibinibigay ko sa mga sinagoga ni Satanas na nagsasabing sila'y mga Hudyo at sila'y hindi. Tandaan nyo, from Ephesians chapter 6 verse 12, ang totoong kalaban natin, hindi yung tao.
We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of the world. Pag may nakagalit ka, kapag meron kang hindi gusto, kapag may nangyari sa'yo dahil dulot ng ibang tao, ginagamit lang sila ng kaaway. Hindi sila ang totoo mong kaaway, ang kalaban. Sometimes, ganun tayo magalit sa tao. Nakalimutan natin, spiritual ang labanan. And so, may mga Hudyo na ayaw silang magpatuloy at ginagamit sila ni Satanas para hadlangan ang gawain ng iglesyang ito. Paano sila kinakalaban ng mga Hudyong ito? Una, pinapaalis sila doon sa synagogue, yung sinagoga. At alam nyo naman, yung synagogue, yun yung lugar ng pagsamba ng mga Hudyo. Ibig sabihin, tinatakwil sila. Pero tingnan nyo, dahil hindi sila sumusunod sa Diyos at ang kanilang kinakalaban ay yung totoong nagtitiwala sa Diyos, ang tawag ng Panginoon sa kanila, sinagoga ni Satanas. The synagogue of Satan. Paalala po sa atin, mga kaibigan, mga kapatid, may tunay na iglesia ang Panginoon, mayroong mga nagpapanggap na simbahan at mangangaral. Hindi lahat pare-pareho. Kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, madali ka madadaya. Malawak pa naman ang patungo sa pagkapahamak. Ang daming ando doon. Di ba? Ingat po tayo. Kaya, kung tayo dinala ng Panginoon sa isang iglesia na totoong tapat sa Diyos at sa Kanyang salita, pasalamat tayo. Huwag ka na maganap nung pwedeng masarap ang pakiramdam mo, andun ka, feeling mo talaga namang lahat ibibigay sa'yo, pero mali naman ang tinuturo. O hindi man sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, paano sila inaatake ng mga Hudyong ito? Pwedeng nagpapakalat ang mga Hudyong ito ng kasinungalingan laban sa kanila para sirain ang kanilang reputasyon bilang iglesia ng Panginoon. At totoo naman, kahit sa panahon nila may fake news na, sa panahon din natin lalo na with the advent of technology and the internet. Bakit natin masasabi? Kasi sabi doon, itong mga Hudyong ito, nagpapakilalang Hudyo, pero hindi daw sila totoong Hudyo. Hindi sila nagtitiwala sa Diyos, kundi nagsisinungaling. At ginawa rin nila ito sa Church of Smyrna, who was also a faithful church. Sabi sa Revelation 2:9, alam ko ang paninirang puri ng mga nagsasabing sila ay mga Hudyo, ngunit hindi naman, kundi sila ay isang sinagoga ni Satanas. Pwedeng siraan nila tayo, ang reputasyon natin, pero alam ng Diyos kung sino talaga tayo. At yun ang mahalaga, magpatuloy sa Panginoon. At kung ang Panginoon na may hawak ng susi, na walang pwede magsara at magbukas kundi siya lang, anong ikakatakot nila? At anong ikakatakot natin kung talagang tayo ay tapat na iglesia ng Panginoon na sumusunod sa Kanya? He is in control. Siya pa rin ang may hawak sa lahat. Ulitin natin ang tanong. Ano nga ba ang mga susi sa pagiging tapat na iglesia o simbahan ng ating Panginoong Hesus? Kailangan nating matutunang tumingin sa ating Panginoong Hesukristo, sa Kanyang katangian at Kanyang mga gawa. Pangalawa, kailangan nating magpatuloy na sumunod sa Kanyang mga salita kahit sa gitna ng kahinaan o kahirapan. At pangatlo, kailangan nating panghawakan ang mga tiyak na pangako ng ating Diyos. Let's hold on to the sure promises of God. Anong ipinangako ng Diyos sa kanila? Sa verse 9, sa second part, sila'y aking papupuntahin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa at malalaman nilang ikaw ay aking inibig. Ang unang pangako ng Diyos, siya ang magtatanggol sa kanyang mga anak, sa kanyang totoong iglesia, sa mga umaaway sa kanila. Isang araw, sasabihin nila, tama pala ang mga taong ito, ang mga Kristiyanong ito, tama sila sa kanilang paniniwala sa Diyos at makikita na lang si Jesus lang ang Panginoon. Di ba that's the message of Philippians 2:10-11? Habang itinataas ng Diyos ang Panginoong Hesukristo, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Maring ayaw nila ngayon, isang araw,
luluhod sila sa Kanya, kaya lang sa pagdurusa at paghatol. Di ba mas masarap ngayon ka na magtiwala sa Kanya na Panginoon na tagapagligtas, habang may panahon pwede Kanyang iligtas? Huwag mo nang hintayin ang paghatol niya para mapatunayan mong totoo palang siya ang Panginoon. At sabi doon, isa sa pagpapakita ng Panginoon ng Kanyang pagmamalasakit, malalaman nilang ikaw ay aking inibig. Totoo pala ang pagmamahal ng Panginoon sa kanila. Hindi nasayang ang lahat ng kanilang ginawa. Kaya pala niya sila tinubos dahil mahal sila ng Panginoon. They will know. But God will be the one to vindicate His people. Siya ang magtatanggol sa kanyang bayan. Pangalawang pangako ng Diyos, iingatan niya sila sa higit pang pagsubok. Meron na silang nararanasang pagsubok, pero may mas malaki pang pagsubok na darating. Sabi sa verse 10, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, na ikaw naman ay aking iingatan sa oras ng pagsubok na darating sa buong daigdig upang subukan ng mga naninirahan sa ibabaw ng lupa. There will be a great test, great suffering. Marami hindi makakapasa. Di ba dumadaan din tayo dyan kahit sa panahon natin? Of course, the immediate context ay ang pagdating ng army of Rome. Papahirapan sila. Pero ang sabi ng Panginoon, magpakatatag kayo. At tayo rin. Dumaan tayo sa mga pagsubok, pero may mga darating maring mas matindi. Pero magpakatatag tayo sa Panginoon, mga kapatid. Huwag tayong bumigay sa gusto ng kaway. At ang pangatlong pangako ng Diyos ay yung gantimpalang ipagkakaloob sa kanila. Ano yun? Verse 11, ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang walang makaagaw ng iyong korona. Sigurado daw ang gantimpala ng Panginoon sa mga taong umiibig sa Kanya at matapat sa Kanya, walang pwedeng umagaw noon. Huwag ka lang tumalikod sa Panginoon. Di ba? Yung mga athletes of the past, of course, sa panahon na nagsimula yung Olympics, di ba? Alam nila they're aiming for that prize. Ano ba naman yun? Temporal. Yung dahon lang, yung award na makikilala sila, and then siguro may konting money or remuneration, and of course, yun na yun. Pero ang mga totoong sa Panginoon, alam natin, there's so much more na inilalaan ng Panginoon. Dapat ma-excite tayo, mga kapatid. Hindi pa kasi ito yung best life that we have. Hindi sabi nung isang prosperity preacher, this is your best life now. Hindi ito yun. Dahil kung ito na yung inaasa mo, ano pa? Kawawa naman tayo kung ito na yung pinakamagandang buhay natin. Ang pinakamagandang buhay sa Panginoon, pwede nga tayong pagpalain, pero mas marami pa ang naghihintay sa atin sa presensya. Sana ma-excite tayo bilang Christians sa mas marami pang pwedeng mangyari sa atin. Huwag nating kalimutan ang mga pangako at kantimpala ng Panginoon. Sabi ng Panginoon in verse 12, ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas paroon. Now, very significant daw ito sapagkat ang lugar nila, yung tinatawag nating earthquake-prone area, madalas lumindol. At syempre pag lumindol, lalo na kung malakas, ganun kahalaga ang haligi, yung matatag. At pag hindi mo alam ano ba mangyari sa building, tatakbo ka palabas. Sabi ng Panginoon, kayo mismo, patitibayin ko. Magiging matatag kayo. Hindi na kayo kagaya ng dati, madaling matakot, madaling manghina, madaling bumigay. Palalakasin sila ng Diyos. At tayo rin, sa pagkilos ng Panginoon, pinapatatag niya tayo, mga kapatid. Salamat sa Panginoon dahil hindi pa siya tapos sa atin. Let's continue to trust our great God. At alam niyo bang maraming pangalan
ang mga Kristiyanong matapat sa Diyos. Sabi sa verse 12, the second part, at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, mula sa aking Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan. Big sabihin, we are now identified with our great God. Di ba kasi yung pangalan, yun yung identity mo eh. Yun yung kung sino ka eh. Pero ngayon, ang pangalan natin ay yung pangalan na binibigay ng Diyos. Bakit? Connected na tayo sa Kanya. Hindi na yung tayo yung dati na tayo lang. Tayo binagong nila lang sa Panginoon. So it shows our identification, kanino tayo, sino nagmamayari sa atin. At pinapakita rin yung ating pagiging malapit sa ating Diyos. It's a mark of intimacy. Ito yung hindi mararanasan ng mga taong ayaw sa Panginoon o marahil, ayos lang, nasa kalakalahati lang, ayaw talagang buong buo na sumunod sa Panginoon. They will experience that intimate fellowship with God. Ang sinulat ni William Barclay, this works together well with the image of a pillar. In the ancient world, having a special inscribed pillar added to one of the temples sometimes honored a faithful city servant or distinguished priest. Parang sa panahon din natin, di ba? Marami mga tao, politiko, nilalagay yung pangalan nila para makita. Sa panahon nila ganun. Ino-honor sa pagtatayo ng isang haligi para sa pangalan ni ganyan. Pero hindi tao ang mag-honor sa atin, ang Diyos. At yun ang napakasarap na thought. Ang Diyos ang mag-honor, paparangal sa kanyang mga anak at mga tapat na lingkod. Sa mga katotohanan ito, may God give us that listening ear and hearts to receive His word. Kaya magtatapos ang mensahe sa iglesyang ito in verse 13, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Tama lang makinig sa Diyos. Tama lang makinig sa mensahe niya sa iglesyang ito. Paano niya ini-encourage ang Church of Philadelphia? At tayo rin. Tama lang na una, palagi tayong tumingin sa ating Diyos at tagapagligtas, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Hindi sa sarili natin, sa iba, sa Kanya tayo palagi nakatingin at magtiwala. Pangalawa, hindi yung ating mga kahinaan ang dapat maging balakid. Makita natin ang kalakasan natin sa Panginoon at panghawakan natin ang mga tapat na pangako ng Panginoon. And that is our prayer. Na bawat isa sa ating kilusan ng Panginoon at patatagin niya tayo bilang mga anak niya so that SUBC will become faithful to the Lord at makilala na talagang itinuturo at pinapamuhay ang salita ng Diyos. Mga taong nananalangin at palaging lumalakad sa kalooban ng Diyos sa madilim na mundong ito at nagbabahagi ng kanyang mga salita ng kaligtasan para sa lahat. May God bless His word in our hearts. Let us pray. We